Welcome back again guys sa ating panibagong episode. Panibagong pagsisid na naman tayo, panibagong pangarap, panibagong pagsubok sa buhay. Kaya tara, tuklasin natin itong mga yaman dito sa ilalim ng karagatan. Pinagahan namin ngayon dito gawang para mas maganda maghantang malalaking isda. Nagbabakasakali ngayon tayo na mas maganda na ang mahuhuli natin ngayong umagang ito. Bali, dalawa kayong magdadive ngayon. Kasama ko yung palaging kabady ko sa mga previous video natin na pagdayo sa isla. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At makalipas ng ilang minuto guys, eto't maliwanag na. Wala pa rin kaming nahuhuling isda. Talagang sadyang madala ngayon ang panay na mga isda. Ito dito sa dive na to, nakita ko na itong mga dalagang bukid. Itong kulay dilaw ng buntot. Nagbabakasakali ako dito na may naghunt dito sa mga dalagang bukid ito, kaya sumisid ako. Ang mga ganitong dalagang bukid guys, siguro 4 kilo ito. Pwedeng-pwede na sana itong pang-ulam natin. Kaso nga lang, medyo malalim itong spot na to. Kaya lugi tayo pag ito lang yung huhulihin. Kaya antay tayo ng malalaking isda. At ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys, mukhang walang treat dito sa mga dalagang bukid na ito. Kaya ang ginawa ko, nag-resurface muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Nakailang dive pa naman ako dito sa may mga dalagang bukid pero wala talagang nagpapakita. Kaya ang ginawa ko, maliwanag na nga, pumunta ako dito sa mababaw na area at nakita ko dito ng long-nose emperor. Tinry ko itong patamaan. Tinamaan naman, ngunit napunit. Sayang. Kaya pagkatapos kong magpahinga dito, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Sayang talaga yung long-nose emperor. Halos mga 3 kilo na rin siguro yon. Medyo malabo lang talaga, hindi makita masyado. Kaya back to ambush style ulit tayo. At dahil nga napakalamig ngayon ng tubig, hindi talaga ako makatagal dito sa ilalim. Nanginginig yung mga tuhod ko, yung mga daliri. Sa sobrang lamig talaga ngayon. At eto, habang nag-aantay ako dito ng dadaan, came to nowhere, dito sa kanang bahagi ko, nakita ako ng long-nose emperor ulit, saka isang bluefin magkasama. Buti na lang talaga itong bluefin is na-attract sa akin. Sumugod talaga, diretsohan, walang alinlangan. Kaya pagka-close ko ng gap, tinila ko na to. Akala ko nga, hindi na naman matatamaan, gawang harap na harap sa akin. Napakahirap kasi tirahin ang isda pag harap na harap sa iyo, lalo na pag mga maliliit. Ito yung naging unang isda natin, isang bluefin. Nag 1.9 kilogram naman ito, kaya okay na okay na. At matapos kong malagay sa stringer yung bluefin guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. Antay ulit tayo. Pagka-pwesto ko nga dito, eto nakita ko ng maraming batfish. May kasamang mga surgeon fish. Kaya eto yung tinarget ko, medyo mahal kasi to. Ngunit habang inaantay ko yung mga surgeon fish, ayun, biglang nawala na naman. Kaya tinry kong hanapin baka nasa likod yung mga batfish, yun sana yung titirahin ko, is nawala naman. Kaya back to the surface muna tayo. At habang nagpapahinga ako dito guys, dito sa may bato, dito rin sa nagtaan natin ng mga batfish, may nakita ako ditong isang midnight snapper. Kaya sumisid ako dito. Ayun, nandun siya sa may mga bato, sumusuot sa butas. Kaya tinry ko itong ambushin, baka lumapit.
At hindi naman ako nabigo. Ilang saglit pa ng pag-aantay ko sa kanya, eto at biglang lumapit sa akin. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Ang hinahanap talaga namin dito sa spot is yung mga slender unicorn. Hindi ko talaga sila nakikita ngayon. Siguro nasa malalim na area. Hindi na nagpapa-harvest dito sa spot na to ang mga slender. At dito pa din sa may bato guys, habang nilalagay ko yung huli ko, may bigla ako nakitang dumaan na triggerfish. Kaya pagkalod ko dito ng spear gun, sinisiran ko ito, pandagdag na rin sa huli. Buti na lang, napakaamo. Sumugot pa talaga sa akin habang pababa ako sa kanya. Minsan lang tayo huli ng ganitong isda, etong triggerfish. Mahirap kasi ito dalhin pag nasa tuhugan na, nangangagat. Kaya ito yung naging pangtatlong isda natin. Nakatatlong piraso na tayo. Isang bluefin, isang surgeon fish, isang midnight snapper, saka isang triggerfish. Okay na rin to. Makalipas pa ng 2 oras ng pagdadive guys, hinahanap ko talaga dito yung mga slender unicorn. Wala pa rin, hindi pa rin nagpapakita. Kaya palipat-lipat ako dito ng pwesto. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung dinadapaan kong mga bato. At sa pagkakataong ito, napadpad ako dito sa may mga, ang tawag dito sa amin, yung parang halaman sa dagat. Ang tawag na itong halaman dito sa amin is banawong. Ito daw yung pangkontra sa mga masasamang loob. Pag dinalagay mo sa pintuan, ito at ang dami nila dyan sa may buhangin, nakatayo. Buti lang, sa pag-aantay ko dito, may isang slender unicorn na naligaw. Napakalaki to. Eto, napakasama pa yung patama ko dito sa slender na to. Bandang buntot, grabe. Muntik pang hindi tamaan. Medyo malayo kasi yung pagkatira ko. Pero okay na rin to. So mga previous video natin, sabi ko nga, matigas ng balat etong slender unicorn. Bihirang-bihira to mapunit. Umabot naman ito ng 2.3 kg on scale. Oh, thank you Lord. Napakalaking slender unicorn. Kaso walang kasama. May kasama sana to, maganda. Malaki. Halos kaya nung nahuli natin nung last episode. Oh, thank you Lord. Kalipas pa ng 3 hours ng pagdadive, wala na talaga nagpapakita. At ang lamig na talaga ng dagat. At pagod na rin tayo sa pagdive. Kaya pagkatapos din itong ma-secured itong slender unicorn, umuwi na rin ako. At ito yung mga huli ko. Naka-isang slender unicorn tayong napakalaki, isang triggerfish, isang midnight snapper, saka isang bluefin. At pagkarating dito sa may mga bato guys, sabay kaming umahon ng kabady ko. Yung nahuling isda niya is 3 piraso din. Halos parehas nung nahuli ko. Isang bluefin din, isang midnight snapper, saka isang slender unicorn. Medyo malaki lang yung bluefin niya. Nag 3 kilo yun. Yung sa akin is 1.9. Ayos na rin. Makakauwi kaming may mga huli sa pamilya namin. Pauwi na lang tayo sa susunod na dive. The next morning, balik ulit tayo dito sa karagatan para tuklasin itong mga yaman dito sa ilalim ng dagat. Wow. Hindi ko na pinagkita sa inyo ang pagpunta ko dito sa spot dahil medyo madilim pa kaninang umaga. Kaya ito na yung naging sisid ko ngayong umagang dive na ito. Ganun lang talaga dito sa dagat, tiyagaan lang. Araw-araw tayong nagda-dive para makahuli tayo ng mga gandang isda at malalaki. Hindi naman tayo talaga masisiro pag araw-araw tayong magda-dive dito. Talagang may magpapakita sa atin yan. Kaya tiyagaan lang natin dito sa pagsisid natin. Ito kasi yung hanap buhay natin pinili. Sabi nga ni Joy Adventure, may nakalaang blessing sa araw-araw na pagsisid mo dito sa ilalim ng karagatan. At
At habang nag-aantay ako dito guys, eto ang nakita ko, isang unicorn. Nasa 1 kilo na rin tahan na to, kaso nga lang mailap. Kaya nag-resorbice na lang ako dito. At pagkapahinga ko dito, sinubukan ko ulit mag-dive dito pa rin sa pwestong ito. Yung nakitaan natin ng unicorn. Napakasarap kasing unicorn yun. Yung ganon, napakasarap iihaw. Kaya lang, pagbalik ko dito sa ilalim, nawala bigla yung unicorn. Hinahanap ko pero hindi ko na makita dyan sa unhan. Natakot siguro sa kapugian ko. Kaya biglang nawala. Ang nandito lang, etong mga one spine unicorn, maliliit ito. Pali naman ito kung tawagin dito sa amin yung nasa unhan ko. Na eto may mga dalagang bukid din na blue pero masyadong magalaw yun pag titirahin natin. Came to nowhere, eto nagpagkita sa akin, napakalapit na itong talakitok na to. Halos nasa 1 kilo na rin, kaya okay na okay nang hulihin. Kaya lang, pagkatuto ko sa kanya, ayun, biglang lumayo. Buti na lang, umikot pa at bumalik sa akin. Nakitan siguro ito sa akin, kaya bumalik. Etong ganitong talakitok dito sa spot ko guys, is bihira ko makitang lumalaki ito. Siguro pumupunta sila sa malalim na area. Pero nung mga wala pa akong camera is nakahuli na ako ng malaking ganitong talakitok. Nasa 5 kilo. Kaya pagkatapos kong masecure yung talakitok, balik ulit tayo dito sa ilalim. Tagaan lang natin dito. Ganun talaga ang mundo, mapanghasik, mapanganib, at higit sa lahat, nakakapintig balahibo. Pagkapesto ko dito, nandito pala yung dalagang bukid yung hinahanap ko. Kaya wala pala dun sa unang dinaiba natin. Eto, ang dami nila. At eto, sa hindi inaasang pagkakataon, at eto, may isang talakitok ulit. Gaya nung unang nahuli natin, kaya kinuha ko na rin. Umabot din ito ng 1 kilo. Kesa naman umahon tayo ng walang huli. Sayang din yung sised. Kung wala talaga nagpapakita, is tiyagaan natin. Eto mga ganito talakitok. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung talakitok ulit, balik ulit tayo dito sa ilalim. Pumesto na ako dito sa malalim na area. Wala kasi talagang nagpapakita dun sa mababaw. Ang dami ng dive natin na nagawa, pero wala pa rin nagpapakitang magandang isda or malalaking isda man. Sadyang napakadalang talaga ngayong taong ito. Hindi pa nga dito guys nakakapwesto. Eto ang nagpakita sa akin. Grupo na ang lalaking longnose emperor. Grabe, ang lalaki talaga. Buti na lang lumapit sa akin. Kaya lang sa gilid lumapit, hindi diretso sa akin.
Ito't ang lalaki talaga na ito, guys. Ang mali ko lang talagang ginawa ko dito sa pagsisid na to, dito sa mga Longnose Emperor, pumili pa ako ng pinakamalaki dito. Kaya itong pinakamalapit is hindi ko natira at wala tayong nahuli sa sisid na to. Sayang. Ang hinayang talaga ako dito na hindi tayo nakapull ng trigger dun sa grupo ng Longnose Emperor. Grabe, ang lalaki talaga nun. Nag-antay-antay pa ako dito pero wala na talaga nagpakita kaya nag-resurface na lang ako. Hindi ako mapakali dito. Buti na lang habang nagpapahinga ako dito sa surface, biglang duman yung grupo sa ilalim ko. Kaya dali-dali na naman akong nagsisi dito. Kahit medyo bitin pa yung pagka-recover ko ng hininga pero kayang-kaya pa naman. Pagkapwesto ko dito, napansin kagad ang kapugian ko. Kaya biglang umikot yung grupo ng Longnose Emperor at ang lalaki talaga at sumugod siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako pumili. Kung anong pinakamalapit na isda, yun na yung tinira ko. At eto, naging pang-tatlong isda natin. Napakalaking Longnose Emperor talaga ito. Ang estimated ko dito sa Longnose Emperor na to is 3 kilo lang. Pero pag uwi ko sa bahay, is nag 4.3 kilogram on scale. Kaya napakalaking Longnose Emperor to. Grabe. Siguro yung mga kasama netong Longnose Emperor, aabot siguro yung iba ng mga 6 to 7 kilogram. Kaya pumili ako nung unang dive ko. Grabe talaga. Minsan lang tayo makatagpo na itong mga grupo ng Longnose Emperor. Oh, thank you Lord. Ay, akala mo hindi na magpapakita. Nung unang sisid ko, hindi ako nakapull ng trigger. Pumili pa kasi ako nung napakalaki. Papuntang likod ko na, hindi ako nakatira. 2 minutes lang yung pahinga ko dito sa surface. At biglang dumaan sa ilalim ko, kaya sumisid kagad ako. Buti lang, lumapit pa. Oh, napakalaking. Ang lalaki nung iba, grabe. Longnose Emperor grupo, ang lalaki. Grabe. Ito mga 3 kilo siguro to. Gaya nung nahuli natin sa paboritong spot. Malaki. Pipili pa sana ako pero gusto ko makahuli na talaga. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong masama yung Longnose Emperor sa mga huli natin guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak. At habang nag-aantay ako dito sa pwestong ito, eto't nagpakita yung Slick Unicorn. Pero ang liliit nung nagpakita. Nag-antay-antay pa ako dito, baka sakaling may kasama itong mga Slick Unicorn na maliliit na malalaking Slick Unicorn. Nakita ko naman yung malalaki pero nandun sa dulo, dun sa malalim na area. Kaya resurface muna tayo para makapahinga. Pagka-recover ko nga ng hininga, bumalik ako dito sa ilalim. Umurong lang ako dito ng konti sa malalim na area. Baka sakaling lumapit yung mga malalaking Slick Unicorn. At eto, pagkapwesto ko dito, nauna itong mga Slick Unicorn na maliliit. Antay tayo, baka sakaling lumapit yung malalaki. Habang nag-aantay ako dito, may napansin na akong lumalapit na malalaki. Kaya focus na ako dito sa naunang lumapit na malaki, hindi na ako pumili.
At napakaganda yung pagka-aim ko dito, naka-double shot. Nasama yung maliit na Slick Unicorn. Naka-double shot tayo, ngunit habang pataas ako, is natanggal naman yung isa. Dapis lang yung maliit na Unicorn ang tama. Pero etong malaking nahuli natin is bullseye pala, kaya hindi na nakagalaw. Pagkatapos kong masama etong Slick Unicorn natin guys, umuwi na rin ako. Okay na rin naman yung huli natin. Along the way pa uwi, dito sa pinapanaan ko ng mga unicorn, yung original na unicorn, may local kasing unicorn, nakakita ko dito ng pugita, at nandito sa taas ng bato. Kaya pandagdag na rin to sa huli natin, kaya kinuha ko na. Ito, pagsisid ko, nagmamatigas pa, kapit na kapit dito sa bato. Kaya puwersahan na to, kahit matanggal yung bato. Ayun, ayaw pa talagang magpadala. Kaya nagbuelo ako dito, ginamit ko yung 100% ng lakas ko, at ayun, natanggal naman. Diretso na tayo uwi. Nakadagdag pa tayo ng pugita. Shoutout nga pala kay Ellen May Kasumpang, Mea Ochel Kasumpang, Agustin Elisis Kasumpang, Boracay Non Channel, Hanford de San Jose, Annie Rosal, Dennis de la Cruz Family, Giovanni Joseco, Ami Friend, Maylisa Per Fernando Jr., Mea Garcia, Johnny Heisten, Mario Permejo, Aniban Family, Tato Binitwa, Loreloy Mangiob, Ronnie Borja, Jason Alijo, Ponce Dines Pirido, Espanyola Family, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Federic Tirado, Rini Alicen, Royo Family, Martin Ford, Noel Gligo, Alden Encio, Susana Linihan, Cesar Abling, Warren Abac, Berle Banyares, Renz Tyron, Sophia Bagamasmad, Alaw Family, Florante Miranda, Elvera Miranda, Clarence Kapalan, Alan Tingala, Tingala Family, Flora Family, Roniel Alo, Alo Family, Alpanta Family, Ronron TV, Rosario Etotse, Helson Ortohan, Rinaldo Mahilon, Ilhido Family, Alvin Ibasco, Gambalan Family, Alan Floranya, Marlon Hamisola, Arlo Macapas, Jen of the C419, Ronald Banrique, Sara Gomez, Joel Ranas, Lore Abidal, Infinite Out Request. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto guys, yung mga nahuli kong isda ngayong umagang ito. 2 talakitok na good size. Kinuha ko na itong mga ganitong talakitok. Pera na rin ito pag nabenta natin. Isang Slick Unicorn, saka isang napakalaking etong Longnos Emperor. Etong Longnos Emperor, umabot ito ng 4.3 kg on scale. Bale, etong 4 na isda is binenta ko. Nagkita naman ako dito sa 4 ng isdang ito ng 1,400 pesos. Kaya okay na rin. Ang tinira ko lang dito is yung pugita, pang ulam namin. Kaya okay na rin tong dive na to. May pang ulam pa tayong pugita, pang adobo ito. Tapos nakabenta tayo ng isda na nagtotal na nagkakahalaga ng 1,400 pesos sa isang araw. Okay na rin to. Halos half day din yung pag-dive ko ngayong umagang ito. Pero okay na rin. Sulit na rin. Bawi na lang tayo sa mga susunod na dive. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode. Alright!